Ano pong pangalan nila? Madi. Madi. Saan po kayo ngayon, Ma'am Madi? Canada po. Ay, sa Canada. Wait lang. Opo. Umaga, no? Madaling araw. Opo. Madaling araw po. Oh, Hanggang saglit na. Hindi ko ma-open. Wait lang. hindi, good morning. Hi, good morning din po. Okay. Ilang taon na po si Ma'am Madi? 40. 40. Pag ilang sali nyo na po to, Ma'am? 40, 50 po. 50. Oh, Pangalawa. Opo. 50. Okay. Pati edad mo. Opo, 50 Kalimutan mo yan. edad mo. Po. Kamusta po pala kayo nang nakausap niyo po last month? Hindi po siya busy kasi ako. Nag-message siya sa akin pero parang, hindi naman na reply. Sabi niya, hello, kung hindi daw busy. Oo. Eh, Yun, busy ako. yun po yung mga rason na mga nagpapaline up dito ulit eh. Sir, kamusta ko kayo nung una niyo pong nakausap? Sabi, hindi ako nireplyan. Sabi niya, baka ikaw po yung Ang tinutukoy. ganun ba? Ay, hindi ko alam. Busy na. Dahil busy. Ngayon lang, opo. Kasi kapag halimbawa may trabaho, halimbawa pagka-off ako, tapos may tumawag, gumugaw ako kahit off ko. Oo. Nagpapag ako. Aha. Alam lang pag may pagkakataon. Ano po yung status niyo po ngayon, ma'am? Single. Po. Pero may anak, no? May anak ko. Tatlo. Balo na po ako. Opo. Saan po ba yung yung mga anak niyo ngayon dito sa Pinas? Dito na. Oo, at nadala mo na pala dyan lahat, no? Nadala na. Pinoy yung asawa nyo. Opo. Pero bago po kayo pumunta ng Canada, namatay na po siya. Balo na ako. Mm. Actually lang sa Saudi ako that time. Aha. Bali, ginawa niyo pong stepping stone na galing Saudi, pumunta kayo dyan? O umixit po kayo dito sa Pinas? Opo. Hindi. Nag-exit ako ng Saudi Arabia. Okay. Ano po yun habang... Nurse po ako doon. Habang nasa Saudi po kayo, naghahanap po kayo ng ma-applyan dyan sa Canada? No, kasi, saan po ako. Ano po? Sorry? Papunta dito. I-sponsoran po ako. Ng kapatid mo. Hindi po, ng auntie ko. Auntie mo. Papunta dito. Para bang, kinuha niya ako as her nanny. Aha. Sa anak niya. Ayun, yan. Sa anak niya. That I'm doing under the table job. For more than 4 years. Until nagka-PR ako. Oh, at least PR Last ka. year lang ako nagka-PR actually. So 5 years pa lang po pala kayo dyan. Magsi 6 years. Oo. At least bago lang pero nakuha mo na kaagad yung yung mga anak mo. Kaya nga po, Yung akala ko po, this case na ako kasi ang daming struggles ko sa dala ng dyan. papers ko dito. Kailangan mo kasing uwian dito sa Pilipinas, no? Bago mo sila makuha, madala dyan. Ay, hindi na. Actually, sila na yung pumunta dito kasi sobrang mahal ng pamasahe. Oh, yun na nga no? Kaya, kaya sila lang dito pumunta. Ano po, patuloy pa rin pag nag-aaral silang apat o may nagtatrabaho na? Tatlo. Wala pa po, nag-aaral pa po silang tatlo. Yung dalawa nasa high school, yung isa nasa college. Oo. So, sakit-sakit, mabigat-bigat. May po kayo dyan? May sarili po kayong, kasama niyo po pa rin yung auntie niyo? Opo, nandun ako sa bahay ng auntie. Pero, doon kami nakatira. Nagtatrabaho na po kayo sa labas? Opo, eto, nagtatrabaho ko ngayon. Okay. Balik yung alaga ko. Caregiver na rin? Opo, until now, nagka-private caregiver pa rin ako. Pero, I'm planning to pursue my tutupigan na career as kung papala rin, maging mas ulit. O yun. Kasi siyempre, nagsumisikap ka naman At saka maganda na rin, yung mga anak mo andyan Iba rin kasi yung klase ng pag-aaral nila dyan, di ba? Libre daw? Libre ba? Ang libre dito, elementary and high school. Para pagdating ng college, hindi na siya libre. Talaga sobrang mahal. Yung anak ko panganay skilled course for 3 months worth of $12,000 Canadian dollars. So almost $500,000. 3 months lang yung skilled course lang.
Ano po bang course niya, na skill course niya? Ano siya, para carpentry, home demo. So, he's planning to get another course again. Mm. Like air conditioning, something like Oo, that. mas okay yun, no? Kasi i-demand kasi yun. Aha. Tsaka ano, kahit saan siya pwede, no? Kahit double shop Yes, siya. Oo. Parang in Oo. situ dito sa Pilipinas, ano po ba 'yan, manager? I don't know, wala po akong knowledge about dyan. Pero may mga ino-offer din silang mga short course kasi dito no? Doon sa mga... Pero dyan ho kasi syempre, dyan na po siya nag-aral. Ang laki din pala, no? Klating milyon sa klating 3 buwan lang na pag-aral. Kasi nag-ano siya iba kasi education sa Pilipinas, saka sa Canada, dito sa Canada. Like kung halimbawa, like yung anak ko kasi last year, nagkakagraduate na lang ng grade 12. And then pagdating na dito, pinakonvert namin yung kanya education sa may education equivalency kasi sila. So, kailangan pa niyang kumuha ng additional units ng high school. Bago siya ma-accept. Kulang pa rin talaga dito pala yung mga units, no? Ganon. Parang sa akin kasi, graduate ako ng nursing sa Pilipinas. And then, nag-education equivalency ako. 3 years lang ang nursing course. Binawasan. So, I need to study 1 more year. Opo. Pero ano na po kayo? RN na po kayo dito sa Pilipinas bago po kayo pumunta dyan? RN na. Oh. Ay, ganun pala yun. So, ibig sabihin, hindi po ka-level natin yung education natin dito sa Pilipinas kaysa dyan, no? Hindi po. Napaka-advance po nila dito. Opo. Napaka-advance. Although na hanggang grade 12 na nga po ngayon, di ba? Kulang pa rin pala. So, kulang pa din. Parang yung ang grade 10 to 12 nila is parang college na kasi gumagawa na sila ng thesis, research. Kaya po pala. Kaya sabi nga, pagdating ho ng 18 years old, yung mga estudyante dyan, ano na sila, di ba? Nagtatrabaho na. Working students. Working students. So at least yung anak po ninyo na adapt niyo po 'yan, no? Na a-apply niya po sa sarili niya, nagwo-working student po ba? Hindi. Hindi pa kasi hindi pa siya hindi pa siya nakaka-adjust. Kasi lagi lang siya sa bahay. So, but he's trying. Nag-a-apply pa rin siya. Ilang taon na po, ma'am, yung... Kaya sabi ko, kahit dishwasher lang yan, kahit dishwasher anak, just grab it. Kasi pa rin, trabaho pa rin. Sabi ko gano'n. At okay na rin na maranasan niya. At least maka-adjust siya dyan. Alam niya pamumuhay dyan sa Canada. Iba po kayo sa dito sa Pilipinas. No? Ay, opo. Sobra. Although miss na nila ang lola nila, pero wala silang magagawa. Bali yung tiyahin niyo po dyan, may pinsan po kayo? Opo. Bali, dalawa yung auntie ko dito sa mother's side. Mga kapatid sila ng namin. At least ano na lang, hindi na kayo kumuha ng... nila kami. Yeah. Opo. Mahirap din kasi no? Bumili ng sariling mong bahay. Oo. Pero yung pag mangupahan ka naman sobrang mahal. Kaya yung iba umuwi na nga po dito, yung kilala ko. Mas okay po yun sa inyo. Sobrang mahal. May ka-share po kayo, kahit magbigay ka na lang, ganun, sarili nilang bahay yun. Opo, gano'n. Gano'n. Pero, ano naman, syempre, in the near future, syempre, babalik pa rin kami, bukod-bukod. Opo, kailangan din. Oo. Kasi, baka magkaroon na rin pamilya mga anak mo. O, ganun, di ba? Sige. Parang sayang yung puyat mo ngayon, ma'am. Kasi, oras na. Hindi. Naka-duty ako. Libang-libang na lang. Libang-libang lang. Parang hindi ako entertained. Wala ko yung lalaki. Mamayang gabi po siguro, ma'am, available ka pa? Hindi na, umaga na po yan dyan pala. Hindi na, sa na lang, sa Friday. Sige. Keep in touch. Pagtatot na lang ako, DJ. Opo, Sa friend ko na sa Israel, si Jacqueline Versabal-Chas, kay nasa Davao si Ivy. Hi sa inyo. Sige. Maraming salamat, ma'am. Okay, thank you rin po. Bye-bye. Sana po mapaline na po ko sa Friday. Sige. PM lang po kayo kay manager. Sige po. Sige po. Thank you.
Narinig po ninyo mga sir. Doon po sa may gusto kay girl. Marami po nag-comment minamind nila si girl. Nasa Canada no? Kaya tinatanong ko po kung ano yung mga pinagdaanan sa buhay niya. Single mother yung tao. Byuda na. Pumunta ng Saudi. Mabuti ho may mabait na mga tiyahin, no? Nag-ano ho sa kanya, sponsor kumbaga. Kumuha sa kanya, ginawa ho siyang nani, no? Sa mga pinsan niya siguro ganun. At least sa 4 na taon na PR na siya, nakuha niya yung mga anak niya. Yun nga po, ang hirap, no? Bago niya ho na achieve yun. Bago niya na dala yung mga anak niya doon sa Canada. Ang hirap din sa Canada, no? Nakita nyo 3 buwan, no? May mga short course sila doon, program na ano yun? $250,000. Malaki, no? Canada Sigurado yan, tataray na naman kami ng mga mag-PPM dito na gusto nilang kausapin si girl. Sa Friday, kayo mag-PM. Friday ng hapon, ha? Kasi magpapaline up siya ulit.